Sa tingin mo ba kaya mong mamuhay ng kulungan? Kakayanin ko po. Walang pinto yung mga banyo. Sa mundo ng Philippine television, bihira ang taong kayang talikuran ng lahat. Ang kasikatan, ang seguridad, ang impluensya at ang kapangyarihan ng isang malaking TV network para sa isang desisyong walang kasiguruhan, walang safety net at walang kasamang papuri. Mas bihira ang taong gagawin ito, hindi dahil sa iskandalo, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa politika, kundi dahil sa isang laban na hindi kayang ipanalo ng awards, ratings o kontrata. Isang laban bilang ama. Si Jay Taruk sa loob ng 24 na taon ay hindi lang basta empleyado ng GMA. Isa siyang haligi, isang pangalan na kapag binanggit sa newsroom, kaagad may kasamang respeto at bigat. Peabody Awardee, pioneer ng Eyewitness. Isa sa mga dahilan kung bakit kinilala sa buong mundo ang dokumentaryong Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, dumating ang sandaling kinailangan niyang pumili at anuman ang piliin niya, may mawawala. Si Jay ay anak ni Joe Taruk, alamat sa radyo, boses ng masa, simbolo ng public service broadcasting. Ngunit ang apelidong Taruk ay hindi palaging benepisyo. Minsan ito ay bigat, expectation at hamon. Kailangang patunayan ni Jay sa sarili at sa industriya na siya ay higit pa sa pangalan ng kanyang ama. Kaya nang pumasok siya sa GMA noong early 90s, hindi siya nakilala agad. Production assistant lang siya, tagabuhat ng ilaw, tagalinis ng tape, tahimik. Walang kamera, walang microphone, walang spotlight. Ngunit sa tahimik na likod ng produksyon, doon niya natutunan ang pundasyon ng isang mahusay na mamamahayag, makinig, magmasid at umunawa bago magsalita. Unti-unti, napansin ang sipag at tiyaga ni Jay. Napansin ang kakayahan niyang humanap ng kwento kahit sa mga lugar na sinasabing walang kwento. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dinala siya sa Brigada 7 at kalaunan sa Eyewitness noong 1999. Isang programang magbabago sa anyo ng Philippine Documentary Television. Malaki ang potensyal ng isang dokumentaryo para maghatid ng pagbabago. Walang istorya na maliit, walang istorya na simple, walang istorya na palalampasin. Kailangang maikwento, lalong-lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Dito niya binuo ang kanyang pangalan. Hindi lang bilang reporter, kundi bilang storyteller na handang isugal ang sariling kaligtasan para sa kwento. Pumasok sa kulungan bilang preso, namuhay sa mga komunidad na nakalimutan ng lipunan, at sumama sa mga batang manggagawa sa kanilang araw-araw na buhay. Hindi ito glamorous, delikado, pagod, at puno ng kawalan ng katiyakan. Noong 1999, nanalo siya ng George Foster Peabody Award. Kauna-unahan itong Peabody ng GMA. Isang parangal na nagpakita sa mundo na ang kwento ng batang Pilipino ay may bigat, halaga at karapatan sa global stage. Sa bawat dokumentaryong ginawa niya, Batang CP, Lockdown, Lapnos, na itaas niya ang pamantayan ng pamamahayag sa bansa. Ang estilo niya ay imersibo. Hindi lang nakatayo sa gilid, sumasama siya, nakikibuhay, nagbabahagi ng karanasan. Hindi lahat ng mamamahayag kaya ito. Ito ay sakripisyo. Ito ay hirap. At dito nagsimulang makita ang tunay na bigat ng kanyang ambag sa lipunan. Mga kwentong nagbukas ng investigasyon, nagdulot ng pagbabago sa pulisiya at nagbigay ng boses sa mga walang boses. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isa pang laban na mas personal, mas malalim at mas mahirap kaysa sa anumang dokumentaryo, ang laban para sa sariling anak. Si Sofia Gabriela ay na-diagnose ng spinal muscular atrophy o SMA, isang bihira, progresibo at walang lunas na kondisyon. Unti-unti nitong pinapahina ang mga kalamnan, kumukuha ng kakayahang gumalaw, huminga at lumunok. Para sa isang magulang, ito ay pinakamasakit na balita. Walang script, walang b-roll, walang cut. Sa bawat out-of-town shoot ni Jay may takot. Sa bawat araw na wala siya sa bahay may konsensya dahil ang SMA ay hindi naghihintay. Hindi ito humihinto dahil may deadline ka. Hindi ito umaayon sa schedule ng network. May mga pagkakataong pinapaikli niya ang shoots. May mga gabing hindi siya makatulog sa biyahe pa uwi. May mga sandaling nasa gitna siya ng kwento ng ibang tao habang ang isip niya ay nasa kalagayan ng sariling anak.
Ang SMA ay hindi simpleng sakit. Ito ay buhay na nakadepende sa bawat galaw. Kailangan ng feeding tube, respirator at constant medical attention. Ang pinakamaliit na pagkukulang, ang simpleng pagkaantala sa gamot o pagkain ay maaring magdala ng panganib. Walang pahinga, walang bakasyon, walang overtime pay. Ang bawat oras, bawat galaw, bawat desisyon ay may bigat. Si Jay bilang ama ay naglaan ng buong puso. Ang pagiging hands-on ay hindi biro. Ang isang maling hakbang kahit maliit ay maaaring maging life or death situation. Hindi lang ito pisikal na hirap. Ito ay emosyonal at mental na pasanin. Bawat luha ng anak, bawat hirap sa paghinga, bawat araw na hindi makagalaw si Sofia ay tumatama sa puso ng magulang. At bilang isang dokumentarista na nakasanayan ang paglalahad ng kwento ng iba, narito siya sa gitna ng sariling kwento. Walang script, walang kamera, walang audience, puro damdamin. Dumating ang sandali na hindi na kayang pagsabayin ni Jay ang demand ng trabaho sa network at ang pangangailangan ng kanyang anak. Noong 2017, itinigil ng GMA ang Motorcycle Diaries, isang senyales na parang unti-unti nang nawawala ang puwang para sa kanyang hilig at estilo. Noong 2018, matapos ang 24 na taon, tahimik siyang umalis sa malaking TV network. Walang galit, walang iskandalo, isang desisyon na napakabigat. Iniwan niya ang seguridad ng malaking TV network. Iniwan ang guaranteed platform. Iniwan ang exposure, rating at kapangyarihan. Ang kapalit walang kasiguruhan. Sariling brand, maliit na audience at mas mahirap na buhay. Ngunit sa kalayaan na iyon, isinilang ang Ride PH. Hindi lang ito programa tungkol sa motorsiklo, isa itong advokasya, road safety, disiplina, kultura at komunidad. Ginamit niya ang pangalan at kredibilidad na binuo niya sa loob ng 2 dekada para protektahan, turuan at gabayan ang mga rider sa bansa. Kasabay nito, tinanggap siya ng One News at One PH bilang anchor at producer, hindi simpleng host. Mas kontrolado niya ang oras, mas present sa bahay at mas makakapokus sa advocacy at pamilya. Ngayon, mas mahirap pa rin ang buhay niya kaysa sa dati. Mas kaunting kasiguruhan sa kita, mas maraming responsibility bilang independent producer. Ngunit sa bawat oras na kasama niya si Sofia, sa bawat araw na alam niyang ginagawa niya ang lahat bilang ama, naroon ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong award o program. Ang ambag ni Jay Tarok ay hindi nasusukat sa ratings o viral videos. Ang ambag niya ay nasa mga kwentong nagmulat ng mata ng bansa, sa mga batang binigyan ng boses, sa mga journalist na tinuruan niyang maging tapat, sa mga rider na natutong maging responsable at higit sa lahat sa pagpapaalala na minsan ang pinakamatapang na desisyon ay bumaba para sa mas mahalagang laban sa sariling tahanan. Siya ang patunay na sa likod ng bawat kamera, bawat dokumentaryo at bawat public advocacy, may tao, may puso, at minsan ang pinakamalaking kwento ay hindi tungkol sa sarili, kundi sa kung paano ka naglilingkod sa iba at sa pamilya mo. Ito ang kwento ni Jay Tarok. Hindi kwento ng pagtalikod sa tagumpay, kundi kwento ng pagpili kung ano talaga ang mahalaga.